Mapagpalang araw po kaibigan. Po inyong kaibigan kay Jesus Brother Manny Bautista. Minsan pa salita ng Diyos ay ating pong matutungayan po sa Biblia. Ito. Poimen Bible, ang Biblia ng mga pastor. Alam niyo po, ang buhay dito sa lupa, especially sa larangan ng politika, ang nagyayari ngayon, ang politika, siya po ngayon ang nangingibabaw sa Pilipinas. Isipin niyo po yung itong tinatawag nilang Uniteam. Uniteam. Ang team ni Sara Duterte at ng Bongbong Marcos. Sila po ngayon ang nagbabangayan. Sila po yung nagbabangayan gobyerno. Presidente, Vice Presidente. At ngayon magulo na po ang Pilipinas sa politika. Dahil po sa flood control project, may mga simbahan na involved na simbahan kagaya ng Iglesia ni Cristo na nagrarally nung nagsampa ng impeachment ang House of Representatives. Nakialam po ang Iglesia ni Cristo. Nagrally. Manok nila yung Duterte. Actually, itong Iglesia ni Cristo, siya po ang nagdala kay Sara at kay Bongbong nung araw na tumakbo sila bilang Uniteam. Sabi nga ng iba, Uniteams, ibig sabihin pagnanakaw. Yung kapanalig ng Duterte, ayaw nilang makanti. Kaya nagrarally ang Iglesia ni Cristo. Nakikialam po sila. Kaya magulo po ang Pilipinas sa larangan ng politika. Ang naiipit ang taong bayan. Isipin niyo po ang taong bayan, pinagnanakawan. Hindi mo masabi kung sino magnanakaw sa kanila. Pag tinuro mga Dutertes, itinuturo nilang mga Marcos. Sila po ang nanggugulo sa ating bansa. Sa bansang Pilipinas. Kaya napakagulo na po ng tapos patayan pa dito, patayan doon. Patay dito, patay doon. Ayaw po nilang mahungkat ang mga kanilang mga gawa. Sipin niyo po, pati yung mga batas ng COMELEC hindi na po nila sinusunod. At ang COMELEC naman, mistulang inutil. Kahit na lumabag na sa batas, hindi po nila makanti-kanti.
gawa ng suportado sila ng mga simbahan. Kaya lumalabas inutil po ang COMELEC sa pamumuno ni George Garcia. At hanggang ngayon, wala pa po siyang ginagawang aksyon. Sa mga politiko, lumalabag sa batas ng COMELEC. Kagaya ng pagdeklara ng mga SOSE. Ito kamakailan lamang po. Isang dating undersecretary ng DPWH namatay doon po sa Quezon, sa Bued River. Marami pong lumalabas na espekulasyon kung pinatay siya o nagpakamatay siya. Kasi po parang siyang engineer, siyang arkitekto, si Undersecretary Cabral, patungkol po sa mga flood control. Na ngayon ay, kaya sabi nga po ng ibang politiko, sana hindi dito magwawakas. Kasi po hanggang sa kamatayan, madamot po sila sa katotohanan. Madamot sila sa katotohanan. Hindi po sila nakikipag-ugnayan sa gobyerno para sana malaman yung totoo. Kagaya na lang nitong nakaraan, ang sabi ng gobyerno, yung mga politiko magpapasko sa kulungan. 3 araw na lang, Pasko na. Wala pa pong naaresto kahit isa. Ang mga, kung may nakakulong po ngayon, hindi politiko, mga dating mga engineer, district engineer, assistant engineer ng mga Department of Public Works and Highway. At yung kanilang pinaka-head nung araw, si Secretary Bunuan, nasa Amerika. Wala pa. Meron na pong nagsisusukong mga pera. Sa kondisyon, humihingi sila ng maging state witness sila para hindi sila makasuhan. Ganun pala. Magnakaw ka ng magnakaw. Pag hindi ka nahuli, parang swerte ka. Pero pag nahuli ka, magsosoli ka lang ng ninakaw. Makikipag-argumento ka pa sa gobyerno o makikipagkasundo ka. Mag-a-apply ka ng bilang state witness. Nakakalungkot ano po. Kaya nung araw, nung nandyan pa po si dating Secretary Singson sa ICI, sabi niya, nagnakaw ka, pagkatapos mag-state witness ka, hindi po pwede, sabi niya. Yun, nag-resign na po sa ICI. Siguro hindi na niya masikmura. Kasi po, kapag ang politika po ang malakas dito sa Pilipinas, kapag meron kang kapit sa mga politiko, para kang may proteksyon. Nakakalungkot ano po.
kahit magnakaw ka. Hindi ka basta may kukulong. Kagaya nito hanggang ngayon wala pa. Nag-iimbestiga pa. Kaya bandang uli niyan mangyayari. Wala rin makukulong. Yung mga pero kapag nagnakaw ka, na pangkaraniwang tao ka lamang dahil sa gutom, diretso ka sa kulungan. Kaya matanda ka, kay bata. Pero ngayon, di ba? Napakaganda pa ng kulungan nila kung sakali man. Talamak na po ang politika sa Pilipinas. Dalawang paksyon ang nagbabangayan. Ang Duterte at ang Marcos. Wala na, kaibigan. Alam niyo po, wala silang takot sa Diyos. Sabi ko nga po sa kanya, nagtuturo ang bawat isa at tinuturo yung kabila. Pati ang mga korte, pati Korte Suprema, nakikialam na. Lahat na lang po. Lahat na lang. Ang gusto nila, sila po yung masunod. Ang gusto nila sila yung masunod. Sipin nyo, nang inimpit si Sara, nakialam ang Korte Suprema. Na samantalang sa batas, dapat ang Senado gumalaw. Orbit. Dahil sa Senado noon, si Escudero. Dahil bata ng Duterte, wala. Pinilipit nila yung batas. Hindi sana yung taong bayan ang pagsilbihan nila. Ang pinagsisilbihan nila, dalawa lang. Kung hindi Duterte, Marcos lang. Yung taong bayan ang kawawa. Kawawa po ang taong bayan sa Pilipinas ngayon. Sa mga kamay ng Marcos, sa kamay ng Duterte. Hanggang ngayon, wala pa pong napapakulong ng mga politikos na sinasabing dinadala sila ng milyon-milyon alaga. Kaya sabi ko nga baka mangyari yan. Walang maipapakulong dyan kahit isa. Kasi nga sa lakas ng impluensya ng politika. Na hindi mo malaman kung totoo talagang magkalaban. Yung dating magkasangga. Kasi tumatanaw sila sa isa't isa sa utang na loob. Nakakatakot. Yung taong bayan na papabayaan. Serbisyong taong bayan na papabayaan. Mga senior citizen ng batas. Walang kakwenta-kwenta. Marami ng mga senior citizen namatay sa sama ng loob sa gobyerno. Mga batas na pinasa na hindi naman para sa taong bayan.
kundi para sa proteksyon ng mga politikos. Sabi nga nila, palakasan. Pag hindi ka nailista, kawawa ka. Yan ang sinasabi po ng taong bayan. Kaya pagdating ng bigayan, ng anumang bigayan sa barangay, maraming masamang loob, marami ang nagsasaya. Kagaya na lang sa mga ibang lugar na kinakakausap. And dahil po sa politika, nagbabangayan ang dalawang faksyon. Ang taong bayan po ngayon ang naiipit. Ang serbisyo sa taong bayan, wala na. Sila na lang ang bida. Rally dito, rally doon. Wala naman nangyayari. Walang nangyayari. Pag nagsampa ka ng kaso sa mga korte, may mga impluensya pa. Wala na. Ang bansang Pilipinas po, pinatatakbo ni Satanas. Kasi kung ang mga politiko na yan na may takot sila sa Diyos, di sana sila mismo. Hindi po eh. Sila mismo ang nanggugulo. Ini-influensya nila yung batas. Pag pinilipit nila yung batas, wala na magagawa si Juan de la Cruz. Masyado na pong politicize ang Pilipinas. Kaya po nakakatakot. Nakakatakot po. Na umahanap ka ng hustisya. Marami na pong naperwisyo. Hanggang ngayon, wala pang nakukulong. Wala pang natulang. Matatapos na itong taon 2025. Hindi mo malaman kung sinasadya o hindi. Mga kriminal hindi po makita. Hindi sila makita. Kaya parang sa Pilipinas po, gawa ka ng krimen. Tapos mag-apply ka ng state witness. Ganyan ang nangyayari ngayon. Dapat sana pag gumawa ka ng kasalanan, magbayad ka. Hindi eh. Pag bibinasin ka pa, magiging state witness ka, hindi ka makukulong. Ano bang klaseng bansa po ang Pilipinas? Wala na po silang takot sa Diyos. Sa bagay, ayon sa Biblia, matakasan man nila yung mga batas dito sa lupa, yung batas sa langit, hindi nila matatakasan. Pero sana maganda, makita sila ng taong bayan na nakakulong po. Hindi eh. Sipin nyo. Yung mga warrant of arrest, bakit hindi mahuli-huli? Gusto lang inutil ang gobyerno. Pag nirali lang sila ng Iglesia ni Cristo, nanginginig na sila.
Wala na po. Kaya sana, taong bayan, manalangin po tayo, kahabagan ng Diyos ang Pilipinas. Nawa, bigyan niyang hustisya ang maliliit. Magbayad ang dapat magbayad po. Dapat hindi ko mo nagsoli ng ninakaw. Ay pag nag-apply ng state witness, okay na. Di naman nila sinosoli yung lahat ng ninakaw nila. O halimbawa, nagnakaw ka ng 10 piso. Ang isosoli mo, 5 piso. Mag-apply ka ng state witness. Eh kung ma-aprobahan, eh di meron ka pa 5 piso. Di ba napakasarap ang buhay ng magnanakaw? Sana po sa susunod na eleksyon, piliin naman ninyo yung dapat maupo mula sa presidente hanggang sa kongreso. Kasi itong administrasyon ni Duterte at itong administrasyon ni Marcos, wala. Bigo ang taong bayan, kaibigan. Bigong-bigo po. Sige, hanggang dito na lamang po ang ating munting video. Sana meron kayong natutunan. Ano po, ito po inyong kaibigan, Jesus Brother Manny Bautista. God bless us all po. Bye.